Mahilig ka rin bang kumain ng tilapia? Isang klase ng isda na popular dito sa atin sa Pilipinas. Malasa at malinamnam na ulam sa hapagkainan. Subalit bakit nga ba sinasabing dapat mo itong iwasan? Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng balitang ito? Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin at ating mas kilalanin ang isdang ito na dapat mo raw iwasang kainin at ang mga kaalamang nakapaloob rito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Prito, pinangat, ginataan, at sarsyado. Ilan lamang ito sa mga sikat na luto ng isdang tilapia. Isang uri ng isda na popular sa buong mundo dahil sa malinamnam nitong lasa at presyong abot kaya ng masa. Ang tilapia ay kabilang sa mga klase ng isda na madalas ngang mabuhay sa mga tubig tabang o mga brackish water, na ang ibig sabihin ay tubig na nagtataglay ng konting alat o salinity, tulad ng ilog, lawa o mga fish ponds. Ang tilapia rin ay bahagi ng mga sinaunang kasaysayan, lalo na nga sa sinaunang Ehipto. Ito ay pinaniniwalaang simbolo nga ng muling pagsilang at pag-asa. Ang mga isdang tilapia ay mayroong matitigas na mga palikpik at mga malalaking kaliskis. Batid mo rin ba na sa ibang bansa ay malaki pala ang tulong at pakinabang ng isdang ito upang mapigilan ang mabilis na pagkalat ng malaria, sapagkat kanilang kinakain ang mga itlog o larva ng mga lamok. Batid mo rin ba na mayroong kulay pulang tilapia na maaaring mabuhay ng hanggang 9 na taon? Ito ay ang tinatawag na Red Nile tilapia. Kadalasan ding inaalagaan ng mga tilapia kasama ng mga hipon dahil pinaniniwalaang perfect silang kombinasyon, lalo na nga sa mga fish ponds. Ang China ang siyang pangunahing producer ng tilapia sa buong mundo, na halos 1.3 million tons ang ine-export sa bawat taon. Sinundan naman ito ng Egypt na 0.5 million tons sa bawat taon. Ang masarap na isdang ito at madaling ang lutuin ay bakit nga raw dapat na iwasan? Ayon sa pag-aaral sa US, ang isdang tilapia raw ay isang klase ng isda na mayroong mababang omega-3 fatty acids. Bagkus ay mataas naman ito sa omega-6. Ngunit ano naman nga ba ang ikinasama nito? Ayon kay Fia Batwa na isang nutritionist dietitian, ang isdang ito na tilapia ay mababa nga sa omega-3 at mataas sa omega-6. Isang pagkaing maaaring magpalala sa mga inflammations at pamamaga sa bahagi ng ating katawan, at maaaring magpalala rin sa mga taong mayroong dinaranas na diabetes. At dahil isa nga ang China sa pangunahing source ng mga frozen exported tilapia sa buong mundo, ay napabalita rin na ang ilan sa mga ito ay mayroong hindi maayos na pagpapalaki at pinapakain nga ng mga dumi buhat sa hayop na maaari ring hindi ligtas para sa mga tao. Ang pagkain ng tilapia ay hindi naman masama, basta huwag lamang itong araw-arawin. At idagdag pa nga na karamihan nga ng mga tilapia dito sa Pilipinas ay sariwa naman at bagong huli. Isang paalala na lagi nating tatandaan na ang lahat nga ng labis ay maaaring makasama rin. Kung kaya naman, huwag araw-arawin ang pagkain ng tilapia. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Ang karpa o carp ay isang matabang uri ng tubig tabang na isda mula sa hanay ng mga Cyprinidae.
isang malaking grupo ng mga isda na kadalasang matatagpuan sa mga kontinente ng Asya, Europa at Amerika. Kabilang sa pamilya ng mga karpa ang goldfish at ang isdang koi. At batid naman natin na ang koi ay isang isda na sumisimbolo rin ng swerte, lalo na sa Feng Shui, bilang pangpaswerte at simbolo ng kayamanan. Kaya maraming mayayaman ang nag-aalaga nito dahil nagpapahiwatig rin ito ng pag-unlad at tagumpay. Ang koi rin o ang karpa ay may iba't ibang kulay gaya ng pula, dilaw, asul, itim at puti. At batid mo ba na hindi ka dapat basta-basta nag-aalaga nito dahil ang mga maswerteng bilang lamang ay ang numerong 1, 3, 6, 8 at 9. 1 bilang simbolo ng bagong simula. 3 bilang simbolo ng pag-unlad sa anumang larangan. 6 bilang pampaswerte. 8 bilang kayamanan at katanyagan. At 9 bilang simbolo ng long life at kaligtasan sa paglalakbay. Kaya bago ka mag-alaga ng isdang ito, isaalang-alang mo ang mga numerong ito. Pero kung hindi mo naman hilig ang mag-alaga ng isda, ay maaari naman ang paglalagay ng mga painting nito sa inyong silid tanggapan bilang dekorasyon. Subalit kung ayaw mo rin ito, subalit nais mo pa ring swertihin gamit ang isda, ay maaari mong gamitin ang kaliskis nito. Ngunit papaano nga ba ito isasagawa? Isang araw lamang sa loob ng isang taon mo ito maaaring gawin upang maituring na ito'y epektibo. Ito ay sa araw ng Pasko. Kung mayroon kayong handa na isda, partikular na ang karpa, matapos mo itong lasapin o kainin, kumuha ka ng 3 piraso ng kaliskis nito. Patuyuin sa ilalim ng araw o buwan, pagkatapos ay ilagay sa inyong wallet o sa pulang tela kasama ng iba mo pang gamit na pampaswerte. Dahil ang pagtatabi nito sa araw ng Pasko, ang pinaniniwalaang magbibigay at magdadala sa iyo ng isang buong susunod na taon ng kasaganaan at karangian. Kaya sa susunod na Pasko, huwag mong kalimutan na kung kayo ay may hain na karpa, na itabi na ang ilang kaliskis nito. Isang beses mo lamang ito maaaring gawin, kaya huwag mo na itong palampasin. At laging tandaan na ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang. Nasa sa inyo pa rin ang inyong ikauunlad sa buhay, manalig lamang sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito